May peace deal na. Matapos ang ilang buwan ng giyera, matapos ang airstrikes, missiles at drone attacks, sa wakas may pinirmahan ng kasunduan ng Amerika at Iran. Ito ang Islamabad Memorandum, isang framework para ihinto ang labanan at buksan ulit ang isa sa mga pinakaimportanteng daanan ng mga barko sa Middle East, ang Strait of Hormuz. Pero ilang araw lang pagkatapos nun, binomba ulit ng Amerika ang Iran. Ang target, mga military sites sa loob mismo ng Iran. Kung may peace deal na, bakit mukhang may gera ulit? Ang maikling sagot, binuksan ng kasunduan ang pintuan ng Strait of Hormuz. Pero hindi nito sinagot kung sino ang may hawak ng susi. At para maintindihan ko anong ibig sabihin nito, kailangan nating magsimula sa isang barkong dumaan sa maling pinto. Noong June 25, 2026, naglayag sa Strait of Hormuz ang container ship na Everlovely. Ginawa nito ang isang bagay na ilang buwan lang ang nakakalipas ay normal lang sana para sa isang barko. Lumabas ito ng Persian Gulf at dumaan sa makitid na daanan papunta sa malawak na karagatan. Ang Everlovely ay isang Singapore-flagged container ship na pinatatakbo ng isang Taiwanese company. Noong araw na yon, palabas sana ang barko sa Strait of Hormuz. Dumadaan ito malapit sa timog na bahagi ng daanan sa banda ng Oman. Sa rutang dapat sana ay malayo sa kontrol ng Iran. Pero doon inatake ang barko. Ayon sa Maritime Monitoring Center ng United Kingdom na kilala bilang UKMTO, tinamaan ng barko ng isang unidentified projectile. Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano ang tumama sa barko at kung kanino galing ang nangyaring pag-atake. Nasira ang bridge, ang control center ng barko, pero sa kabutihang palad, walang nasawi, wala ring naiulat na nasugatan. Nagpatuloy ang barko sa paglalayag. Pero sino nga ba ang umatake? Dito natin kailangan maging maingat dahil ito mismo ang klase ng detalye na madaling baluktutin. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, tinamaan ang barko ng isang attack drone mula sa Iran na iniugnay nila sa Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC, ang makapangyarihang military force na hiwalay sa regular army ng Iran. Pero hindi opisyal na inamin ng Iran ang pag-atake. May mga opisyal at hardliner sa Iran na nagsalita tungkol sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng Iran sa Strait of Hormuz, pero hindi yon pwedeng ituring na malinaw na pag-amin na sila ang umatake sa Everlovely. Ligtas ang barko sa kabila ng pagkasira ng bridge nito at ligtas din ang kanyang crew. Pero ito ang naging mitya ng lahat ng mga sumunod na nangyari. Binomba ng Amerika ang mga military targets sa Iran, kabilang ang sites na may kinalaman sa drones, radar surveillance at iba pang military infrastructure na konektado sa maritime operations sa Strait of Hormuz. Ayon sa US military, ito raw ay direktang pagganti sa ginawang pag-atake sa commercial shipping. Pero hindi rin tumigil doon ang Iran. Ayon sa Iran, nagsagawa sila ng mga defensive attacks laban sa mga target na konektado sa puwersa ng Amerika. Pero hindi nila malinaw na sinabi kung saan mismo ang mga target na yon. Pagkatapos, sinabi ng Bahrain, isang bansa kung saan nakabase ang US 5th Fleet, na may Iranian drones na pumasok at umatake sa kanilang teritoryo. Sa mismong Strait of Hormuz, may isa pang tanker na naiulat na tinamaan din ng mga pag-atake. Kaya lalong lumala ang tensyon. May panibagong barkong tinamaan, may panibagong American strikes, at nagpalitan ng akusasyon ang dalawang panig kung sino ang unang lumabag sa tigil putukan. Ilang araw pa lang mula nang pinirmahan ng kasunduan, pero tila nagsisimula na naman ang labanan. Pero dito nagiging mahalaga ang bagay na hindi agad nakikita sa mga headline. Ang nangyaring mga pag-atake ay hindi talaga tungkol sa mga mismong barko. Tungkol ito sa kung sino ang tunay na kumokontrol sa isa sa mga pinakamahalagang daanan sa mundo. Bago tayo umakyat ng level para silipin ang mga usapan sa pagitan ng mga negosyador at pag-aralan ang stratehiya ng mga bansa, tingnan muna natin ang sitwasyon mula sa level ng mga ordinaryong manlalayag sa dagat. Dahil may mga taong naipit sa kaguluhang ito na hindi naman humiling na maging parte nito. Noong naparalisa ang Strait of Hormuz dahil sa gera, hindi lang langis ang natigil. May mga tao ding natrap. Libo-libong ordinaryong mga manlalayag ang naiwan sa mga barkong palutang-lutang sa magkabilang panig ng Strait of Hormuz. Hindi makausad, naghihintay ng pagkakataon para makauwi. Nanonood habang may ibang barkong inaatake at nag-aalala kung sila na ba ang susunod. Kalaunan, isang ahensya ng United Nations, ang International Maritime Organization o IMO, ang naglungsad ng isang evacuation effort upang mailabas ng ligtas ang mga stranded na manlalayag. Ang plano ay ang magsabay-sabay sa isang convoy ang mga barkong gustong makalabas.
Gagabayan sila sa pagdaan sa Strait of Hormuz at gagamitin ang mga pansamantalang ruta sa panig ng Oman. Hindi parte ng evacuation effort na yon ng Everlovely. Nagbiyahe ito ng mag-isa at naglayag sa sarili nitong ruta. Pero nang tamaan nito ng pag-atake, kumalat ang epekto at pansamantalang pinahinto ng IMO ang evacuation. Ang buong pundasyon ng evacuation ay ang pangako ng safe passage ayon sa Islamabad Memorandum. Pero ipinakita ng naganap na mga pag-atake sa harap ng buong mundo na ang pangakong safe and toll-free passage na nakasaad sa kasunduan ay hindi pala simple ang ibig sabihin. Kailangan mo na pala itong kilalanin ng lahat ng mga armadong partido sa paligid ng Strait of Hormuz. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalalaking pinanggagalingan ng manlalayag sa buong mundo. Tinatayang halos isa sa kada 4 na miyembro ng Global Maritime Workforce ay Pilipino. Sa krisis na ito, libo-libong mga Pilipinong manlalayag ang naapektuhan. May ilang mga nakalabas habang may ilan din na nanatili sa mga barkong nasa gitna ng kaguluhan habang ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas ay nakasubaybay sa balita. Hindi natin alam kung may mga Pilipinong crew ang Everlovely at hindi na tayo manghuhula. Pero malinaw na kapag nag-away ang malalaking bansa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang safe and toll-free passage, hindi ang mga politiko ang unang naapektuhan. Ang unang nakakaramdam ng mga epekto nito ay ang mga manlalayag na naipit sa pinto ang tinatawag nating Strait of Hormuz. Ang dokumentong nasa gitna ng lahat ng ito ay ang Islamabad Memorandum of Understanding. Ipinangalan ito sa kabisera ng Pakistan na tumulong buuin ang kasunduan. Pinirmahan nito noong kalagitnaan ng June 2026. Sa papel, mukhang maayos ang kalalabasan nito. Titigil ang labanan, luluwag ang pressure sa Iran at muling bubuksan ang Strait of Hormuz. Sa nakalathalang buod ng kasunduan, sinasabi sa point 5, Iran agrees to use its best efforts to ensure safe, toll-free passage for commercial vessels for 60 days between the Persian Gulf and the Sea of Oman. Sa Tagalog, gagawin ng Iran ang lahat ng makakaya nito para siguruhin na makadaan ang mga barkong pangkalakal sa Strait of Hormuz ng ligtas at walang bayad sa loob ng 60 araw. Sa unang tingin, mukhang direkta at malinaw ang ibig sabihin. Kaya nasa ng problema? Nasa parehong kasulatan. Dahil habang may talata na nagsasabi na ligtas at walang bayad ang pagdaan ng mga barko sa loob ng 60 araw, may karugtong pa ito. Iran gets 30 days to clear mines and military hazards. It also stipulates that Iran will hold separate talks with Oman and other Gulf states to figure out how the strait will be managed and policed in the future. Sa Tagalog, ang Iran ay bibigyan ng 30 araw para alisin ang mga panganib sa dagat. Magkakaroon din ng hiwalay na pag-uusap sa pagitan ng Iran, Oman at iba pang mga bansang nakapaligid sa Persian Gulf tungkol sa pangangasiwa at pagpapatupad ng kaayusan sa Strait of Hormuz sa hinaharap. Nakikita mo ba ang puwang? Ang sabi, sa loob ng 60 araw, walang bayad. Pagkatapos nun o sa hinaharap, pag-uusapan pa. Pero kailangan nating maging maingat dahil hindi basta-bastang binibigay ng kasunduan ng kontrol ng Strait of Hormuz sa Iran. Hindi nito binigyan ng kapangyarihan ng Iran bilang may-ari ng daanan. Ang ginawa nito ay iniwan nitong bukas para sa mga negosasyon ang mga mahalagang tanong. Sino ang gagawa ng mga alituntunin na dapat sundin? Sino ang mag-aaproba ng mga rutang dadaanan ng mga barko? Sino ang may huling salita kapag may barkong lumabag sa mga alituntunin? Kung papansinin, unang binanggit ang Iran na siyang makikipag-usap sa ibang mga bansa. Kaya ang naging dating, parang binigyan nito ang Iran ng puwang na umakto bilang tagapanguna o tagapamahala. Kahit na ang sinasabi lang talaga ay makikipag-usap sila sa ibang mga bansa ukol sa pangangasiwa ng Strait of Hormuz. Ngayon, suriin natin ang ibig sabihin ng mga talatang nabanggit para sa magkabilang panig. Sa basa ng Amerika, ang ibig sabihin ng toll-free passage ay pwedeng dumaan ng mga commercial ship ng walang takot. Pwede rin silang dumaan sa rutang hindi kontrolado ng Iran. Sa basa naman ng Iran, pwedeng dumaan muli ang mga commercial vessel sa Strait of Hormuz pero dadaan sila ayon sa mga itinalagang ruta at susunod sa mga alituntuning kinikilala ng Iran. Iisa ang nakasulat sa kasunduan pero magkasalungat ang kahulugan para sa magkabilang panig. Ito ang ugat ng bagong krisis sa Strait of Hormuz. Hindi ganun kasimple na sabihing may panig na lumalabag sa napagkasunduan. Sa halip, ang nangyari ay magkaiba ang interpretasyon ng dalawang panig at pareho nilang pinapatupad ang sarili nilang interpretasyon. Kung tama ang mga bintang ng Amerika,
lumalabas na ipinapatupad lang ng Iran ang sarili nitong interpretasyon ng kasunduan sa pamamagitan ng drone attack laban sa isang barkong hindi sumunod sa kanilang alituntunin. Sa panig naman ng Amerika, ipinatupad lang din nila ang interpretasyon nila ng kasunduan sa pamamagitan ng mga airstrike laban sa Iran dahil hindi nito sinunod ang napagkasunduan. Madaling isipin na ang stratehiya lang ng Iran ay isara ang buong Strait of Hormuz kung hindi masusunod ang gusto nito. Pero hindi yon ang maingat at matalinong laro. Alam ng Iran na may mabigat na kapalit ang tuluyang pagsasara nito. Kung tuluyang isasara ng Iran ang Strait of Hormuz, masasakal nito ang pandaigdigang ekonomiya. Pero aanyayahan din nito ang isang malakihang pag-atake mula sa Amerika at pahihirapan din nito ang mga mismong bansang kailangan ng Iran sa panig nito. Kabilang na ang mga customer nila ng langis. Kaya pinipili ng Iran ang mas matalinong paraan. Hindi kailangan ng Iran na isara ng buo ang Strait of Hormuz, kailangan lang nitong gawing delikado ang daan para sa mga ayaw sumunod sa kanila. Tingnan natin ang sitwasyon mula sa mata ng mga kumpanyang may-ari ng barko. May barko kang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at may mga manlalayag na nagpapatakbo nito. Ayon sa Amerika at sa IMO, ligtas na dumaan sa bahaging dagat ng Oman. Pero nalaman mong may barkong dumaan dito at ayon sa Amerika, inatake pa rin ng Iran. Siyempre, maaaring atakehin din ang barko mo kapag ito ang ginawa mo. Kakabahan ng kapitan mo. Mag-aalala ang insurance company ng barko mo at magtataas ng singil o di kaya naman ay tuluyang aayaw na magbigay ng insurance. Ngayon, kailangan mong magkwenta. May kikitain ka pa ba pag sumugal ka na maglayag ayon sa sinabi ng Amerika at UN? Kung ayaw bigyan ng insurance ang barko mo at inatake ito, magkano kaya ang posibleng gagastusin mo sa magiging pinsala sa barko? Ito mismo ang habol ng Iran. Ang mensahe nila ay hindi walang barkong makakadaan sa Strait of Hormuz, kundi makakadaan ng mga barko pero hindi nila kami pwedeng baliwalain. Ang pag-atake sa isang barko, nagiging mensahe na sa lahat ng ibang barkong naghihintay na makadaan. Pwedeng sabihin na bukas pa rin ang Strait of Hormuz at pwedeng dumaan ng mga barko. Pero alam na ng bawat kapitan ng barko at executive ng shipping company na may rutang delikadong gamitin. Ang tahimik na kaalamang yon ang klase ng kontrol na gusto ng Iran. Kontrol na pwede nitong itanggi kapag nagreklamo ang Amerika. Kontrol na hindi lumalabas bilang pagsasara ng Strait of Hormuz at paglabag sa mga napagkasunduan. Kontrol na malinaw sa isip ng bawat may-ari ng barko, mga crew nito, at mga insurance company sa buong mundo. Dahil dito, ang bansang nakaupo sa kabilang panig ng Strait of Hormuz ay nalalagay sa alanganing posisyon. Ang bansang yon ay ang Oman, ang tahimik at maingat na kapitbahay ng Iran sa kabilang panig ng daanan. Nasa panig ng Oman ang katimugang bahagi ng Strait of Hormuz, ang bahaging gusto sanang gamitin ng ilang mga barko para iwasang dumaan sa rutang gustong kontrolin ng Iran. Matagal nang binuo ng Oman ang reputasyon nito bilang isang neutral na tagapamagitan sa rehiyon. Isang lugar kung saan pwedeng mag-usap ang mga bansang hindi direktang nagkakasundo. Kung iisipin, ang daanan sa panig ng Oman ay dapat sanay magbibigay sa mga barko sa Persian Gulf ng paraan para iwasan ang pagdaan sa rutang gustong kontrolin ng Iran. Kung dito dadaan ang mga barko, dapat sana ay mas ligtas sila dahil mas malayo ito sa kamay ng Iran. Ito rin sana ang gusto ng Amerika at ng Maritime Agency ng UN. Magkaroon ng ligtas na ruta para mailabas ang mga barko at manlalayag na naipit sa krisis. Pero ayaw ng Oman na gano'n ang maging tingin ng mundo sa kanila. Dahil alam ng Oman na ang halaga nito ay nanggagaling sa mismong pagiging neutral nito. Ayaw nitong makita na may pinapanigan, Iran man o Amerika. Sa sandaling makita ang bahagi nito ng Strait of Hormuz bilang daanan para maiwasan ng Iran, hindi na ito magiging neutral. Magiging target ito para sa Iran. Mawawala ang mismong bagay na mahalaga para sa kanila. Ang kakayahan nilang makipag-usap sa magkabilang panig. Kaya tila naglalakad ang Oman sa isang napakakitid na linya. Gusto nitong manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Nakikipagtulungan ito sa Maritime Agency ng UN para mapagalaw ang mga barko. Sinabi ng Oman na walang toll fee na ipapataw sa mga temporary na rutang plano sanang gamitin para makadaan ang mga barko. Pero patuloy din nakikipag-usap ang Oman sa Iran at sa iba pang mga bansa sa paligid ng Persian Gulf tungkol sa pamamahala at mga serbisyong ibibigay sa Strait of Hormuz. Ayaw nitong masali sa labanan at maging sandata ng kahit kaninong panig. Sa madaling salita, sinadya ng Oman na hindi maging ganap na malinaw ang posisyon nito. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang isang leader na kailangang palabasin na matagumpay ang kasunduang ginawa niya.
Ang leader na nangako sa mundo na magiging libre at bukas ang Strait of Hormuz. Itinaya ni Donald Trump ang reputasyon niya sa tagumpay ng Islamabad Memorandum. Pinahayag niya ito bilang pagtatapos ng giyera at muling pagbubukas ng pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo nang walang toll fee. Pero ilang araw pa lang ang nakalipas matapos pirmahan ng kasunduan, may barkong tinamaan ng isang pag-atake. Tingnan natin ang naging problema sa mga mata ni Trump. Kung wala siyang gagawing tugon sa pag-atake at kung hahayaan lang niya ang Iran na takutin ang mga barkong gustong dumaan, ang magiging dating ay ang Iran, hindi ang Amerika, ang totoong may kontrol sa Strait of Hormuz. Ang free passage na ipinahayag niya ay magmumukhang isang malaking biro. Ang deal na pinagmamalaki niya ay magmumukhang pagsuko ng Amerika sa Iran. Pero kung sobra naman ang gagawin niyang tugon, kung maglulungsad siya ng isang malakihang pag-atake laban sa Iran, guguho sa harap ng lahat ang peace deal na pinagyayabang niya. At ang gyerang kakasabi lang niyang tapos na ay biglang babalik at posibleng mas magiging matindi pa ang karahasan. Kaya sinubukan ni Trump na pumwesto sa gitna. Ang unang tugon ng Amerika ay limitado lang sa mga military target. Ang klase ng pag-atake na nagsasabing hindi kami basta mananahimik pero hindi rin sinasabing bumalik na ang gyera. Dito makikita kung gaano karupok ang kapayapaang ito at kung gaano kalabo ang ginawang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Dahil kailangan pang gumamit ng puwersa para lang ipagtanggol ng magkabilang panig ang kani-kanilang interpretasyon. May isa pang bagay na lumalabas sa mga pangyayaring ito. Pero pananatilihin natin itong maikli dahil hindi pa ito kumpirmado at hindi natin alam ang buong katotohanan. Pero mahalaga pa rin itong pag-usapan. Maaaring may iba't ibang panig sa loob mismo ng pamunuan ng Iran na may magkakaibang prioridad. May mga taong gustong magkaroon ng kasunduan at maayos na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ito ang mga negotiator ng Iran, mga diplomat at opisyal na naniniwalang kailangang panatilihing buhay ang usapan. Pero ang puwersang inakusahan ng Amerika na nasa likod ng pag-atake sa Everlovely ay ang IRGC. Isang makapangyarihang puwersang militar sa Iran na may sariling interes, sariling pride at sariling pananaw sa kung ano ang dapat gawin ng Iran sa Strait of Hormuz. Hindi natin sinasabi na may rogue operation o hindi sumusunod ang IRGC sa pamahalaan. Hindi rin natin sinasabi na walang kinalaman ng gobyerno sa Tehran sa nangyaring pag-atake. Pero ituring natin itong isang paalala na hindi laging pareho ang prioridad ng mga opisyal na humaharap sa kasunduan at ng ibang mga puwersa sa loob ng Iran na hindi kasali sa nagaganap na usapan. Kung may kahit maliit na puwang sa pagitan ng mga opisyal na gustong panatilihing buhay ang kasunduan at ng mga puwersang militar na gustong ipakita ang kapangyarihan ng Iran sa Strait of Hormuz, sapat na yon para kabahan ng lahat. Dahil ibig sabihin, posible pa ring masira ang kapayapaan kahit umuusad ang usapan. Dahil may mga makapangyarihang puwersang hindi nakaupo sa negotiating table pero kayang gumawa ng mga kilos na pwedeng makasira dito. Ngayon, balikan na natin ang tanong sa simula ng video. May peace deal na, kaya bakit binomba ulit ng Amerika ang Iran? Dahil hindi malinaw ang ibig sabihin ng kasulatan na napagkasunduan. At dahil dito, naging bukas ito para sa magkaibang interpretasyon mula sa magkabilang panig. Sa ilalim ng kasunduang ito, sinubukang buksan ang Strait of Hormuz pero hindi naging malinaw kung sino ang may huling salita sa ruta, sa mga alituntunin, sa posibleng bayarin at sa pagpapatupad ng lahat ng ito. At sa kahit anong sitwasyon, kapag hindi malinaw ang mga alituntunin, ang magdedesisyon ay ang panig na hindi takot gumamit ng karahasan para makuha ang kontrol. Maaari nating sabihin na tinapos ng Islamabad Memorandum ang dating gyera. Pero nagbukas ito ng panibagong labanan. Labanan tungkol sa ruta ng mga barko, labanan tungkol sa kung kaninong mga batas ang dapat masunod, labanan kung magkakaroon ng bayarin ng pagdaan, at labanan sa pagpapatupad ng lahat ng ito sa Strait of Hormuz. Ang pag-atake sa Everlovely ang unang malinaw na pagsubok sa pinirmahang kasunduan. Binuksan nito ang pintuan ng Strait of Hormuz at maaari na ulit dumaan ng mga barko. Pero hindi nito sinabi kung sino ang tunay na may hawak ng susi. Hanggat walang malinaw na sagot kung sino ang masusunod sa Strait of Hormuz, magpapatuloy ang labanan para sa kontrol at marami pang mga barko at marinong nagtatrabaho sa karagatang ito ang patuloy na mailalagay sa panganib. Like and subscribe!